Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, si, March 21, 2026. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong ayuda na pinamimigay ng pamahalaan. Alam po naman natin na hindi po mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng mga petrolyo sapagkat dulot po ito ng digmaan na kasalukuyan ay nagaganap sa Middle East. So, kailangan po ang tulong ng gobyerno, particular sa mga transport workers, sapagkat hindi na po nila makayanan ang presyo ng langis. Bukod po dito, alam po naman natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na kapag ang langis po, ang presyo po ng mga gasolina, crudo, at kaugnay na produkto ang tumataas, nagkakaroon po ito ng domino effect at ang mga pangunahing serbisyo at produkto na higit na kailangan ng sambayanan ay tumataas din po. So ang ginawa po ng gobyerno, namigay po sila ng ayuda na tagli 5,000, particular po sa mga TODA, mga tricycle drivers, mga riders at itong mga jeepney drivers. Ngunit sa halip po na maraming matuwa, ang nangyari po, mukhang marami pong nagagalit sapagkat marami ang hindi nakatanggap ng kanilang ayuda. Sabi nila, hindi po nakasama ang kanilang mga pangalan. Well, ito pong ganitong sistema, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po talaga ay prone to corruption. Sapagkat kapag galit sa iyo, halimbawa ang mga opisyalis ng TUDA, hindi isasama ang pangalan mo. So hindi ka makakatanggap. Kung padadaan naman po sa barangay, ganun din po kung ikaw ay kalaban sa politika ng mga nakaupong opisyalis ng barangay, hindi masasama ang mga pangalan mo. So, kalimitan dyan, mga kamag-anakan lamang ng mga barangay officials, mga kaibigan nila at mga kapanalig ang nakakatanggap. Yung pong mga particular yung mga kritiko nila, definitely hindi na po nakakatanggap. At kung padadaan naman po sa DSWD, ganon din po ang nangyayari. Sapagkat kapag hindi ka naglalagay, hindi ka malakas sa mga empleyado na tagalista, ay kakalimutan din ang pangalan mo. So, ibig po sabihin, talagang itong ganitong sistema ng pamimigay ng ayuda ay lalo lamang pong nakakadismaya sa halip na magbigay ng saya sa sambayan ng Pilipino. Bakit po ng panahon ng COVID, noong panahon ni Pangulong Duterte, namigay din po ng mga ayuda direkta sa mga beneficiary. Pero wala po tayong narinig na nagre-reklamo. Kumbaga 99.9% ay nasiyahan. Mayroong ilan na hindi nakatanggap pero agad na nasosolusyonan. Ang tanong po, bakit po noong panahon ng COVID, noong si PRRD ang Pangulo, ay naging maayos ang distribution ng mga ayuda? Bakit ngayon? Ngayon pa lamang namigay itong pamahalaan ni Bongbong Marcos, ngunit naging magulo na. Katunayan sa isang distribution center,
sa Caloocan po yata, habang namimigay ng mga ayuda sa mga TODA, nagsisigawan po yung mga TODA members ng Duterte. Sinisigaw ang pangalan ni Duterte. Mayroong isa na sumigaw ng BBM, ngunit agad na nagsigawan ng mga tao ng boo. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mismo sa araw ng bigayan at doon sa binyo, ay talagang ipinakikita ng mga benepisyaryo na sila ay hindi nasisiyahan sa sistema. So, ang tanong po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bakit po naging magkaiba noong ang karanasan ng taong bayan tungkol dito sa mga ayuda? Sapagkat noong panahon ni Duterte, ang Pangulo ay hindi korap. Kaya lahat ng mga empleyado na naatasan na magbigay ng ayuda sa mga kinaukulan ay naging matapat sa kanilang tungkulin. Hindi po sila nangurakot, sapagkat alam nila na kapag sila ay mangurakot, meron silang paglalagyan dahil galit po ang dating Pangulo sa mga korap. Samantalang itong panahon po ni Bongbong Marcos, alam po ng mga empleyado na nagpapatupad sa pamimigay ng ayuda na mismo ang Pangulo ay korap. Kaya ang lahat ng mga matataas na opisyalis sa gobyerno ay mga korap din. At sila mismo mga empleyado na naatasan na magbigay ng ayuda ay nagiging korap na rin. So, yan po ang pagkakaiba. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong, dapat po bang ipagpatuloy itong pamimigay ng ayuda? Dapat po, sapagkat higit na kailangan ito. Ngunit hindi sa paraan na ginagawa ngayon na direktang ipinamimigay ang 5,000 piso sa mga beneficiaries. Kailangan po ang ayuda ay padaanin sa isang sistematikong government subsidy. Sa ano pong paraan? Halimbawa po, ang presyo ng krudo ay 80. So, dapat po magbigay ng subsidy ang gobyerno sa pamamagitan ng discounted price. So, kung 80 ang presyo per liter ng krudo, halimbawa po, dapat bayaran ng gobyerno ang 50% o ang 40 pesos per liter. At ang gasolinahan, ibibinta na lamang sa mga end users, sa mga drivers, sa halagang 40 pesos per liter. Sa ganito pong paraan, lahat po ay makikinabang. Hindi po magiging selective. Bakit? Sapagkat lahat po ng driver na pupunta sa gasolina, magbabayad lamang sila ng 40 pesos per liter. So, ang domino effect po niyan, lahat ng mga pangunahing serbisyo at produkto ay bababa din po sapagkat mababa ang krudo, halagang 40 pesos lamang. Ang tanong po, kaya po bang isustina ng pamahalaan? Kaya bang mag-subsidize ang gobyerno up to 50% of the actual price ng mga gasolina at krudo? Well, kakayanin po yan. Kung una, ititigilan ng Pangulo si Bongbong Marcos at ng kanyang mga kasabwat sa sindikato ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kailangan po tigilan nila.
Yung pamamigay ng pera mali-malita, ihinto na po yan. Yung anumang uri ng pangungurakot. Nang sa gayon, lahat po ng pera ng ating pamahalaan ay magamit sa ganitong layunin, ang magbigay ng subsidy sa presyo ng langis. Ngunit kamakailan lamang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong pamahalaan ni Bongbong Marcos, imagine, naghihirap po ang sambayanan sapagkat ang presyo ng bigas ngayon, ang alam po natin, pinakamababa, 60 pesos per kilo at tataas pa po yan. Ngunit patuloy sa pagnanakaw ang nasa gobyerno. Halimbawa po dyan, ayon sa balita, itong Holy Week break ng Kongreso, partikular sa mababang kapunuan. Ayon po sa ating narinig, nabigay daw ng 2 million bonus sa bawat kongresista. So, siyempre, yung pera na yan, nasa halip na magamit for the subsidy, ikinurakot na naman nitong mga congressmen. Imagine 2 million bawat isa, 300 mahigit yan. So, napakalaking pera na dapat pakinabangan hindi lamang ng mga driver, kundi ng sambayan ng Pilipino in general. Bakit po? Sapagkat pag mababa ang presyo ng krudo o ng gasolina, ng langis, ang domino effect po, magiging mababa din ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pero kung mataas ang presyo ng krudo, ng gasolina, lahat po tataas ang mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pero sabi nga natin, hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Katunayan, ito ay pataas pa ng pataas. So, kailangan ang subsidy ng gobyerno. Ngunit, ang sagot po, walang pera. So, kaya walang pera dahil kinukurakot. Dapat ang unang gawin ng gobyerno, tanggalin ang excise tax, ang VAT sa langis. So, automatic bababa ang presyo to the extent of 12%. Pagkatapos, i-subsidize yung 50% na presyo. Magkakaroon po tayo ng pera magagamit para sa subsidy kung wala na pong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang dapat gawin ng gobyerno. Narinig po natin sa balita, ibibinta daw ang mga assets ng pamahalaan. Katulad yata ng FTI. At inaasahan na makakakuha sila dito ng 200 billion. Ang problema po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung ibibinta po yan at kukurakutin, nanakawin na naman itong mismo ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos at ng kanyang makasabwat sa sindikato ng nakawan sa kaban ng bayan, lalo po tayong malulugmok sa kahirapan. Marami pong pera ang nawawala sa gobyerno. Alam po natin yan. Dulot ng walang habas na pagnanakaw mismo ng Pangulo at ng kanyang pamilya at ng kanyang makasabwat. Partikular ang mga congressmen, mga senators at iba't ibang opisyalis sa executive department. Ano-ano ang mga perang nawawala sa panahon nitong pamahalaan ni Bongbong Marcos. Alam po natin, yung sa PhilHealth, magkano po yun? Bilyon-bilyon. Yung sa pinagbintahan ng Goldbar, pagkalam po natin nasa 200 billion din. Ang
Maharlika funds na ngayon ay hindi na natin naririnig. 200 billion mahigit din po yun. Ito sa flood control projects, trillion ang nanakaw at hanggang ngayon hindi pa tapos ang investigasyon, wala pang nasasampahan ng demanda maliban kay Bong Revilla, kay Senator Bong Revilla, siya pa lamang ang nakakulong. So, ang ibig po sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ganitong kurap na pamahalaan ni Bongbong Marcos, ay talagang lalong maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat wala pong tigil sa pagnanakaw ang Pangulo at ang kanyang mga kasabwat. Tingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang Kongreso sa kabila ng krisis na ating nararanasan ngayon, dulot ng mataas na presyo ng krudo at ng gasolina, abala ang Kongreso sa impeachment ng Vice Presidente. Alam po naman natin na itong mga congressman, kaya ginagawa nila ito sapagkat binabayaran din sila ng bangag na Pangulo para mapatanggal, ma-impeach si BP Sara. Mismo si Jaime Marcos, ang kapatid ng Pangulo, ang nagsabi na ang budget ng kasalukuyang pamahalaan ni Bongbong Marcos para masigurado na ma-impeach si BP Sara ay trilyon. So marahil yung nabalitaan natin na bonus na tagda 2 milyon bawat congressman ngayong Holy Week break ay bahagi na ito sa budget na 1 trillion. Kaya nakatanggap ang di umano ang bawat congressman ng tagda 2 milyon bilang bonus bago sila mag-break nitong Holy Week. Ngayon, sasabihin po nila, hindi totoo, di patunayan po nila. It is incumbent upon them to prove that the allegation that they received 2 million pesos in terms of bonus for this Holy Week break that is incumbent upon them to prove that it is not true. Hindi po tayo ang kailangan magpatunay na talagang ginawa nila yan. Bakit po? Ito ay narinig natin sa balita. Ngayon, kung hindi totoo yung balita na yan, patunayan nila. Maglabas sila ng mga ebidensya. Hindi po tayo ang may tungkulin para maglabas ng ebidensya na hindi totoo yan. Sapagkat ito ay narinig natin sa balita. So, nagpapakita lamang mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na kahit sa gitna ng kahirapan, dulot ng krisis, ng pagtaas ng presyo ng langis, ang mga congressmen in particular at ang mga empleyado ng gobyerno sa ilalim ni Bongbong Marcos in general ay talagang hindi pa rin tumitigil sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ito na naman ang bago nilang plano. Ibinta ang mga ari-arian ng gobyerno para di umano ibili ng langis o maybe is-subsidize. But the thing is, sigurado po na yan ay nanakawin nila sapagkat sila po ay mga magnanakaw. Mismo ang Pangulo ang nangunguna sa pagnanakaw. Ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at ang kanilang anak na si Sandro Marcos. Talaga itong first family na ito ay mga magnanakaw ito sa kaban ng bayan. At ang masama, ginagawa po nila ang pagnanakaw sa gitna ng krisis na kung saan milyon na mga Pilipino ang nagdurusa
sa kahirapan. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po nating tigilan ang advokasya na dapat po talaga ay mapatalsik sa Malacanang si BBM. Ang sabi nga po natin, the best preparation that we can make out of this situation is to oust the president and replace him with the person of the Vice President, PP Inday Sara. Kailangan po sapagkat between the two, alam po natin na si BP Sara ang would be a better manager to manage the country, especially in the midst of economic crisis as a result of the Middle East war. Kaya talagang dapat na pagkaisa ang sambayan ng Pilipino at huwag po tayong tumigil upang ito ay parating sa sambayan ng Pilipino. Ang kasalukuyang pamahalaan ay hindi po natin nakikitaan ng sinseridad upang solusyonan ang ating problema. Bakit po nabanggit natin yan? Ano po ang katunayan natin na ang gobyernong ito ay talagang wala pong pagnanais na matugunan ang palalang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat sa gitna po ng krisis, abala sila para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Ang layunin po ay upang hindi na siya makatakbo sa 2028 as presidential candidate. Bakit po? Sapagkat one of the penalties of impeachment is this perpetual disqualification to hold a public office. So kung may impeach po si BP Sara, automatically she would be out from presidential race. Kaya ito po ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Ngayon, upang matiyak nila na talagang ma-impeach si BP Sara, gumagastos ang gobyerno, nagbibigay ng mga malalaking suhol una sa mga congressmen upang yung impeachment complaint ay maging article of impeachment with at least 105 votes of the congressmen. Yan ba ay kayang makuha? Makukuha po yan sapagkat nagbabayad ng malaking halaga ang gobyerno ni BBM para lang pumirma sa impeachment. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, noong 2025 impeachment ni BP Sara, which was declared unconstitutional by the Supreme Court, nagbayad ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ng 150 million each para lang pumirma ang isang congressman sa impeachment complaint. 150 million ang ibinayad. So ngayon, para masigurado, baka 200 million na bawat congressman. At kapag na-transmit na sa Senado yan, sigurado bilyon na ang bayaran sa bawat senator para lang makuha ang 16 votes to impeach BP Sara. So, imagine, nung kasalukuyan na kailangan pauwiin yung ating mga OFW sa Middle East dahil gera doon, ang Kongreso sa ilalim ni
o sa pamamahala ni ng kasalukuyang speaker na si Bujidi at ni Sandro Marcos as majority leader, umiikot si Sandro Marcos para siguraduhin ang 200 votes of the congressmen to ensure the impeachment of VP Sara. So, habang naghihirap ang sambayan ng Pilipino, abalang-abala ang gobyerno para sa kanilang personal na interest, mapatanggal si VP Sara. Gumagastos ng katakot-takot na pera. At ngayon, napatunayan natin yan sapagkat sabi nga, for this Holy Week break, binayaran ng mga congressman in terms of bonus, 2 milyon bawat isa. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. So this is the irony of the present administration. Yung impeachment complaint laban kay BBM na kung saan itong si BBM ay naglaspag ng more than trillion dito sa flood control projects. Ang kanya pong kaso ay dinismiss ng Justice Committee ng House of Representatives for lack of sufficient grounds or substance. Wala raw sapat na dahilan o batayan o walang sapat na ebidensya para i-impeach si BBM. Ito ay sa kabila ng katotohanan na alam naman natin, trilyon ang kinurakot. Si VP Sara pinagbibintangan na nangurakot ng 125 million sa confidential funds. Kaya siya na-impeach o ini-impeach for accountability daw. Imagine, 125 million ang hinahabol di umano nila na wala namang ebidensya. Pero may sapat, may sufficient in ground daw. There is sufficient ground to impeach VP Sara. Ganyan po ka-double standard itong Justice Committee of the House of Representatives sa pamumuno ng Batangas Representatives na si Luistro na masyadong kurat. So sabihin nila, wala raw sapat na basihan para ma-impeach si BBM. Pero itong kay VP Sara, mayroon. And take note, yung hinahabol nila dyan is 125 million. Di umano na nilaspag ni VP Sara sa confidential funds noong 2022. Si BBM, ang kanyang confidential funds, 4.5 billion. Ang intelligence funds, 4.5 billion. Na hindi man lang tinatanong ng mga congressman kung nasaan. At ang sabi, walang sapat na dahilan para ma-impeach. Trillion ang nilaspag sa flood control. Pero walang sapat na batayan para ma-impeach. Kaya dinismiss. Itong kay VP Sara, sabi nila, siguradong ma-impeach kasi baliwala o walang sustansya ang sagot na isinumite ng mga abogado ni VP Sara sa House of Representatives. Kaya siguradong ma-impeach nila si VP Sara. Well, honestly, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kahit na maganda ang sagot ng mga abogado ni VP Sara, just the same, i-impeach pa rin ng House of Representatives ng Justice Committee si VP Sara. And finally, by the plenary. Bakit po? Sapagkat sila nga ay mga kasabwat, ang mga congressmen ay mga kasabwat ni BBM, ni Bongbong Marcos sa pagnanakaw
sa kaban ng bayan. Kaya nga sila ay binigyan ni Saldico ng mga mali-malitang pera bilang suhol sa kanila mula sa flood control projects. At ngayon, itong mga 13 ex-marine na nagpapatunay na sila yung nagdala ng mali-malitang pera sa mga opisina at bahay ng mga congressmen. Kasama na rin doon sa bahay ni BBM sa Ilocos Norte at sa Malacanang, sa bahay ni Martin Romualdez at Saldico sa Forbes Park, iniimbestigahan ngayon ng NBI. Bakit? Sapagkat ang layunin para takutin itong mga ex-marines na ito na 18 of them para wag nang tumistigo. Sapagkat katulad ni Orly Gutisa, itong mga 18 ex-marines at saka si Orly Gutisa na isang marine din, ang talagang direkta na nag-uugnay kay BBM bilang utak ng sindikato ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Kasabay din po dyan si Saldico. Yung sinabi ni Saldico na inutusan siya na magkaroon ng billion, 100 billions insertion sa 2025 budget at sa 2026 ay talagang kinorroborate, pinatunayan. Kumbaga, the statement of Saldico that it is the president himself who is behind these flood control anomalies ay pinatunayan, sinusuportahan ng statement ng 18 ex-marine at ng statement ni Gutisa na sila mismo ang nagdala ng pera sa mga congressmen sa utos ni Saldico. So, ibig po sabihin, talagang maliwanag na mismong si Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, ang puno ng sindikato ng nakawan ng pera sa gobyerno. At take note, ang masakit po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa gitna ng krisis ng ating ekonomiya, dulot ng pagtaas ng presyo ng langis, patuloy pa rin silang nangungurakot. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kamakailan narinig natin sa balita na tumanggap na naman ng tagda-2 milyong bonus ang bawat congressman bago po sila mag-break nitong Holy Week. So, nakakalungkot po yan. At nangyayari pa din itong pagnanakaw nila. Maganda lang ang termino bonus, pero nakaw pa rin po yan sapagkat hindi naman kanilang pera yan at wala naman silang karapatan para maging kanilang pera na yan. So, talagang ninanakaw nila ng harap-harapan ang kaban ng bayan para sila ay magpakasaya, magpakasarap ang kanilang mga pamilya sa gitna ng pagdurusa ng sambayan ng Pilipino sa buong bansa. Ito po ang nakakalungkot dito. At ang tanging pag-asa natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na magkaroon ng isang matapat, magaling na Pangulo sa 2028 ay pilit pang inaalis sa pamamagitan ng impeachment na kung saan gumagastos ng trilyon ng gobyerno pansuhol sa mga congressmen at mga senador na sila kasabwat ng Pangulo ang nagnanakaw sa pera ng bayan. So para masigurado po ang impeachment na sa ngayon hindi na makatakbo sa Sara sa 2028, susuhulan na naman ng bangag na Pangulo ang mga congressmen at mga senador. So sila po ay nagsasambuatan,
makasarap sa buhay habang ang sambayan ng Pilipino ay nagdurusa sa kahirapan. At ang mga military officials naman at ng PNP ay binubusog din po, binabayaran ng bangag na Pangulo. Nasalayaw sila mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanya bilang Commander-in-Chief. Samantala, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, pakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.